nakikita ni Chis Escudero kung papaano talaga yung manner niya ng pagsagot pagsagot sa mga senador na kalaban, senador na kakampi natin, iba sagot niya so eto ngayon, sinubukan ngayon ni Chis Escudero kung magaling ba talaga siya. Sinubukan ni Cheese kung magaling siya kasi galing-galingan siya, yabang-yabangan siya Pagka makasagot siya kay Senator Amy Marcos, Senator Judge Amy Marcos, parang binabalagbag niya tingnan natin, alam mo ba talaga yung trabaho mo? Pasok, Cheese Escudero dito, papalakpakan natin si Cheese dito. Under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ito na, exam na. Magaling ka, di ba? Alam mo yung batas, di ba? Kasi na-bad trip si dito na-bad trip si Escudero dito. Sinagot niya kasi yun kay Amy, yung TRO, yung Supreme Court. Ang sagot niya kay Amy, hindi, walang magagawa ang Supreme Court. Walang magagawa ang Supreme Court. Kailangan na mag-restitute. Isoli na kagad. Kahit may kaso na sinampa dyan sa Supreme Court, kailangan na nilang isoli agad. Kahit may TRO, kailangan na nilang isoli kagad. Ganun. So, putang ina, abogado ka, tapos ganun ang trato mo sa Supreme Court, wala silang kapangyarihan, mas makapangyarihan ng Supreme Court kaysa sa COA, tanga. Kaya nga Supreme Court yan, above yan sa lahat Sila nag-i-interpret ng batas. Kung may batas kayo dyan sa COA, na meron kayong kalaban, sinasabi nyo tama kayo, sinasabi nito tama sila, ang referee nyo Supreme Court, kung di ba kayo mga bobo ano na naman ba walang sound? Ano ba naman itong mga to? I-hide mo nga yung mga walang sound na yan. Na ano kasi tayo, nabibitin yung natin, yung ating paki-hide na lang yung mga nagsasabing walang sound, please. Sino ba yung mga dito? Yung mga moderator dito, paki-hide nyo na kasi nadidistract tayo. Ito ayaw ko pag nagla-live. Nawawala tayo sa nawawala tayo dun sa natin, sa focus natin Eto na, sige na, play na nga lang natin to. Ano po yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yung maalala yung Martinez case. Putangina, pag kay Inday Sara, naaalala mo. Pag pagkakamali ni Inday Sara, naaalala mo. Kapag kapatungkol sa Office of the Vice President, naaalala mo. Pero pagdating kay Martinez, hindi mo naaalala. Putangina, akala ko ba magaling ka? Di ba magaling ka? Di ba mayabang ka? Di ba napakayabang mo? Di ba ikaw ang pinakamagaling na witness dyan ng prosecution? Puta, patatayuan ka na nga ng rebulto ng mga pinklawan Na sobrang galing mo Tapos hindi mo pala alam. Po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinaside nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Ayan na, binabanatan na siya ni Cheese. Nung sumila kayong magtestigo, ang sinasite nyo na jurisprudence, yung kaso ni Martinez. Tapos ngayon, tatanungin kita, tungkol dun sa jurisprudence, hindi mo na matandaan. Kahapon mo pa sinasite yan. Anong klase kang abogado? Nagsasite ka ng jurisprudence na hindi mo alam kung ano laman ng jurisprudence na yun. Tanga. Nakasad po yun, gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Sinasite mo na jurisprudence, hindi ka aware? Alam nyo, dyan magaling ang mga abogado. Yung mga abogado, meron silang library ng lahat ng mga kaso na hinawakan ng Supreme Court. Meron, yun ang pinag-aaralan nila. Sinasaulo nila yun. Yun ang pinag-aaralan nila. Yun yung jurisprudence. So, yun yung mga dinesisyonan ng Supreme Court na mga kaso. Kasi kung meron silang nahawakan na kaso, nakaparehas nun, titingnan nila, pag-aaralan nila yung jurisprudence kung bakit ba nanalo itong kaso na ito. Yun din ang gagawin nila. At yun yung ipipresenta nila sa huwes na ayon po sa People of the Philippines versus Boss Dada. Oo, may ganun. Yung decision, yun yung jurisprudence. So dahil nga may precedence, jurisprudence, yun yung sinasite nila. Tapos, nung tinanong siya tungkol dun sa jurisprudence na yun, ano ba ang nakasahad dito sa ganitong, ganyan? Yung jurisprudence po, ano yung jurisprudence na yun? Hindi ko na po matandaan. Gago. Sinasite mo yung jurisprudence, di mo alam kung ano yung story nung nung kaso na yun.
which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso yun, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the senator judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po. Rosemary Casipe, salamat sa pa-Gcash ha. Lisel Sager. Lisel Sager, thank you very much. Mabuhay ka kay Lisel Sager ha. Mga pa-Gcash nyo, bibili natin ng ano yan, ng masarap na handa yung bukas. Based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano pa yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Bobo ka pala eh. Tanga ka pala eh. Kahapon mo pa sinasabi, hindi mo matandaan eh. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso yun, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Ayun na, narinig niyo yung pinaka-importante ha. Sa inyong interpretasyon. Sa interpretasyon mo, meron na bang failure of liquidation? Sa interpretasyon mo. O halimbawa, in-interpret niya, meron. Meron ng failure to liquidate. Wala pa. Meron. Wala pa. Meron. O, kung ayaw nila mag-agree sa isa't isa, sino ang dapat mamagitan? Korte, Supreme Court. O, so ibig sabihin, hindi lahat ng sinasabi ng COA batas. Hindi lahat ng sinasabi ng COA final. Preliminary lang sila. Ang magsasabi whether nagnakaw si Inday Sara o hindi, Sandigan Bayan. Korte. Ha? Korte. O, gets ninyo? So, itong kupal na ito na nagsasalita na propaganda lang yan. Sinasabi nitong ulol na to, hinaharp niya yan paulit-ulit. Ano po sila? Hindi po sila nag-comply. Non-compliant. Hindi nag-comply. Non-compliant. Yun yung tinatatak nila sa utak ng tao eh. Na non-compliant ang Office of the Vice President. Kaya nga ang tanong sa kanila dito, when you're saying they are not compliant doon sa requirements ninyo, does it mean ninakaw na ba ni Inday Sara yung pera? Di ba may tanong na ganun? Anong sabi nila? Wala po. Oh, wala naman pala eh. Putangin na, ba't nagtitistigo ka dyan? Ba't nagtitistigo ka dyan? Eh wala naman pala kayong recommendation. Nakasuhan si Inday Sara. Office of the Vice President. Hanggang ngayon pala, pinag-uusapan nyo pa yan. Hindi pa pala tapos yung panagtatalunan nyo na yan. Tapos, ini-impeach na natin siya. Dapat hindi natin siya ini-impeach. Bakit? Kasi nga, pucha, in process pa yung debate ninyo eh. Kung sino yung tama sa inyong dalawa eh. Tama ba yung liquidation? Hindi tama yung liquidation? Tapos, parehas kayong sinasabi ninyo, pinagtatanggol nyo parehas yung sarili. Hindi kayo matatapos kasi sinasabi nito, tama. Sinasabi nito, hindi. Tama, hindi. Hindi matatapos. Ang tatapos niyan, kaso. Walang hiya kayo.
Based on the definition po kasi ng notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It- Diba yun yung ano, kailangan niyang ilabas yung mga salita na illegal, irregular, improper. Yun yung tatatak sa utak ng tao eh. So pag narinig ng tao, propagandista man itong prosecution eh. Gusto talaga nilang masira lang si Inday Sara. Irregular, inconsistent, unusual. Yun yung mga natatandaan mo eh. Pero tanungin mo sila, with all those, ninakaw ba ni Inday Sara yung pera? Ninakaw. Sasabihin nyo na, there's always a presumption na ninakaw yung pera. Presumption. Is it final? Eh yun nga po ang ginagawa natin dito sa impeachment. Eh, hindi. Kailangan yung ipakita sa amin na talagang ninakaw ni Inday. Iaano nyo kami. Kukumbinsihin nyo kami na ninakaw niya. O kung presumption lang ang meron kayo, wala kayong proof na ninakaw niya talaga yung pera na yan, tsanginang yan, ano ba't meron tayong impeachment? appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Ayan na, to your interpretation. O, again, your interpretation. O, yung interpretation mo dun sa batas. Yun na ba yung final? Halimbawa ako, abogado ko, meron akong interpretasyon ng batas. Tama ba ako? Hindi. Hindi. Maring sa opinion ko, sa pinag-aralan ko, ito yung tama. O kaya nga, di ba, bawat kaso may dalawang abogado eh. May abogado ang prosecution, may abogadong depensa. Parehas yung abogado na yun, alam nila sila yung tama. Si Kapunan, si POA, parehas sila, alam nila sila tama. Sino ngayon ang magdidesisyon kung sino sa kanila yung talagang totoong tama? Korte. Kaya nga nandiyan tayo sa impeachment eh. So, ibig sabihin, makapangyarihan ng korte, makapangyarihan ng Korte Suprema. Sinasabi kasi na itong bugok na ito, mas makapangyarihan yung restitution ng COA sa TRO ng Supreme Court. Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Yan. Failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kagad. Pero sigurado ka? Sigurado ka ha? Final and executory na yan? O, sige. Bibigyan ko kayo ng isang example. Final and executory, ha? Yung kaso ni Franz Castro. Oh, yung kaso niya, guilty siya. Dun sa kanyang kaso. Oh, sinampa niya. Guilty na siya, ha? Sinampa niya sa Court of Appeals. Guilty pa din siya. Nasa Supreme Court na ngayon. Nakakulong na si Franz Castro. Hindi pa, kasi nga hindi pa siya final and executory, ha? Meron ng decision, guilty na siya beyond reasonable doubt, pero hindi pa siya kinukulong. Why? Meron pa kasing legal remedy. So hindi pa final and executory yung decision ng RTC. Oo, dahil nag-a-appeal pa sila. Meron pang Court of Appeals, meron pang Supreme Court. Pag sinabi na ng Supreme Court na kulong na yan, yun yung final and executory. Kung halimbawa hindi pwede mag-bail. Hindi pwede mag-bail si Franz Castro. Convicted siya eh. Pwede ka lang mag-bail kapag ongoing pa yung kaso mo, pag bailable. Pero kapag convicted ka na, kumbiktado ka, sinabi na kung guilty ka, hindi ka pwedeng mag-bail. Ano ka ba? Kulong ka nun. Magsaserve ka na ng time mo. Magiging yun, dahil meron pa nga siyang mga legal remedies, nakakalaya pa ngayon si Franz Castro. So yun yung ibig sabihin dito ni Chis Escudero. O, pakinggan nyo. Immediately? Pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Tayo dyan. Tangina kasi feeling mo kasi huwis ka eh. Kakapasa mo lang ng bar nung 2023. Wala ka pang experience sa litigation eh. Kung makapagsalita ka, akala mo ang tali-talino mo eh. Bobo eh.
Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang Ayun, nakalagay sa rules nyo, tapos may interpretation kayo ng rules nyo. Ang tanong, tama ba yung interpretation mo? Kung batas yan, sino ang dapat nag-i-interpret ng batas? Supreme Court. Tanga. Ay, yabang-yabang mo kasi, wala ka naman palang alam eh. Bobo ka pala eh. Inan yan, bata ka bata-bata mo pa, feeling mo mas magaling ka na sa mga tao dyan eh. Hindi porke, siguro sa auditing, pero po sa pagdating sa batas, putya, hindi mo pwedeng, mga gumagawa ng batas yan eh. Si Tito Soto, yabangan ka niyan. Sabihin niya, di ako abogado, pero 29 years na akong senador. Kaya nga ay yabang ni Tito Soto eh. Mas magaling siya sa mga abogado dahil 29 years na siyang senador. Ilang taon na mga senador niya, kinukupal-kupal mo. O tas tinanong ka dito, final and executory na ba yan? Opo, final and executory. Sa opinion mo, final and executory na ba yan? Kasi ayon po sa rules namin. Oh, putya yan tayo eh. Anong yayariin ni Chisto? refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Po. Kasi based on my understanding po, since Ayun, based on my understanding, your understanding, sino ka ba? Putang ina, taga Supreme Court ka ba? Bobo ka pala eh. Hindi ba, kaya nga, di ba, panay ang interview ng mga media kay Carpio, si dating Justice Carpio, si Noel Tiham. Kasi mga Supreme Court justices yan, mga associate justice. So ibig sabihin, sila na yung mga pinakamatataas at sila yung mga nag-i-interpret ng batas. Bakit kino-quote natin yan sila Carpio? Kasi nga, yan yung mga talagang legal luminaries. Pag sinabi nila, yun yung mataas yun. Kumbaga, kung si Topacio, meron siyang interpretasyon ng batas. Tapos iba yung interpretasyon ni Noel Tiham na dating justice. Mas mataas yung interpretasyon ni Tiham kasi justice yun sa Supreme Court. Tawag dito, si Topacio, walang kwenta yung kanyang analysis. Yung kanyang pagkakaintindi, wala kasi yun, kaya nga yun ang trabaho nila eh. Yung hindi ninyo maintindihan, parehas kami ang iintindi, kami magdidesisyon. Ganun yun. So kabata-bata mo eh. Sasabihin mo mas magaling kayo sa Supreme Court. yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, ng criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi. Yun ang mahirap kasi si Mr. Repeat eh. Repeat the question po. Repeat the question. Pucha, hindi mo kasi iniintindi yung tanong eh. Nakafocus ka kasi sa script. Nakafocus kayo doon sa kailangan si Inday Sara magmukhang magnanakaw. Kasi ang tinatanong dito ni Cheese, wala pa pala ito palang usapan ninyo sa COA. Hindi pa pala to, yung hindi nyo pagkakaunawaan dalawa. Hindi pa pala tapos eh. Wala pa palang desisyon. Hindi pa mismo sinasabi ng COA ng Supreme Court na pwede na siyang kasuhan sa Ombudsman. O pwede na siyang kasuhan sa Sandigan Bayan. Mali ang Office of the Vice President dito. Panalo ang COA dito sa usapin ng pagliliquidate ng confidential funds. So, ano na yan? Pwede na yan ituloy. Pwede nang kasuhan yan. O, kasuhan na yan para yung Sandigan Bayan magbaba na ng desisyon na OVP, ibalik mo na yung pera kasi hindi nyo na liquidate ng maayos. Ganun yun. Boss, hindi nga ako abogado, naiintindihan ko eh. Ano ninyo? Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes Diba? po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since Mamaya na yung demand. O, ito, klaro. Na since hindi pa settled yung away nilang dalawa. O, hindi pa nakarating sa Ombudsman, hindi pa nakarating sa Sandigan Bayan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ongoing pa. Bakit may impeachment na? Bakit pinapatanggal na natin si Inday Sara? Bakit sinasabi natin, nagnakaw si Inday Sara ng pera? Even COA, hindi pa pala ma-confirm ng COA na talagang ninakaw ni Inday Sara yung pera.
Kaya nga, medyo nagliway dito si Cheese. Sabi ni Cheese, hindi ko sinasabi na hindi dapat ini-impeach si Inday ha. Pero the point here is, bakit dinidinig na natin to nang hindi pa pala tapos yung usapan ninyo? Hindi pa pala nag-i-intervene yung mga ahensya na dapat nag-i-intervene dyan sa away nyo? I-require po yung agency to comply, to submit. Yun po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Saan nakalagay dun? Nag-i-invento ka, boss. Wag ganun, walang invento. Pucha, sinanet inventor ka ba? Ang ina, natais si Kupal eh. Natais si Yabang eh. O, di ba? Ilang araw ay Yabang nito. Tinanong pa ba naman si Powa? Di ba sabi niya kay Powa, oh, niliquidate ba? Pucha, ganun ka magtanong sa, sa cross? Ikaw ang dapat tinatanong, hindi ka nagtatanong. Naliquidate ba? Ginanon. Sinabi niya, so si Binay meron, si Inday Sara meron din. Oh, di ba? Ang sabi niya, ang tanong, niliquidate ba? Puchang inang yan. Apakayabang. Buti mabait si Powa eh. Meron pa siyang meron pang inano si Powa eh. Sinabi sa kanya, ang galing ni Powa, ang galing ni Powa mag-cross. Wala siyang kodigo. Meron lang siyang mga dokumento na ipipresenta. Pero lahat ng mga tanong niya, walang kopyahan. Hindi katulad ni Kapunan, may kopyahan. Ano sabi ni itong batas na to, ganyan. Anong pagkakaintindi mo sa batas na to? Tinanong niya si Powa ng, anong law yan? Anong revised penal code yan? 'Di ba? Ginanon niya si Powa. Sinabi ni Powa, oh, Republic Act ganito ganyan. Oh, putang ina mo, ano ka ngayon? Oh, 'di ba? Kinain siya ng buhay ni Powa kahapon eh. Kaya lang mabait si Powa. Mabait si Powa kasi alam naman ni Powa na wala mga kasalanan tong mga to, pressured man lang yung mga yan. O ngayon, si Jesus Escudero, Senator Jazz, subukan mo akong barubalin, putaragis ka. Subukan mo akong barubalin, tingnan natin kung saan tayo makakarating. O ito, ngayon, tinatanong ni tungkol doon sa sinasite niya na jurisprudence. Tinatanong ngayon ni Jesus Escudero, sa demand, meron ka na bang ganito, meron ganyan? Meron po. Anong meron? Saan nakalagay? Di ba? Saan nakalagay dito? Di ba kanina din, hinahanap ni Amy sa kanya? Saan nakalagay yung sinasabi mo? Walang ganyan. Klaro dito sa memorandum circular ninyo na head of agency or kaya nga may or eh. Pwedeng isa sa kanila. Hindi pwedeng diretsa kagad kay Inday Sara. Pwedeng dito muna bago pumunta ron. Kung may kinalaman yun, damay siya. Dalawa sila. Hindi pwedeng si Inday Sara kaagad dahil siya ang head. Kaya siya na kagad yung tinatarget natin. Hindi pwedeng ganun. Kaya yung mga tanong sa'yo ni Jesus Escudero, tinan mo. Sa liigan tama mo. Sisinungaling ka, boss eh. Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Sige, Doon buklat. sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the mag-restitute. documents po. Yes po, Your Honor. Tama po. Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Ayun, tanong, final na ba yan? Yung pagsisinungaling mo, final na yan? Inayabang-yabangan, ayan, gisado. Anong luto itong ginawa ni Escudero sa kanya? Mechado? Caldereta? Parang tinadtad, ginawang bopis eh. Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Sige. Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Oh, Witness. unless by TRO.
So, ibig sabi kasi, kanina sinasabi niya, kayabang-yabangan niya, na kahit may TRO, kailangan mag-restitute na. Pag lumabas to, hindi, kailangan mag-restitute kahit may TRO. Sabi nga ni kahit may TRO? Oo, kailangan mag-restitute na. O ngayon, binanatan siya rito ni Cheese. Asan dito yon? Asan dito yung sinasabi mo? Nga, Catherine Nicolas, dyan sa Saudi Arabia, si Edward Labaro, at saka si Chris B. USA. Salamat sa inyo. Oh, yari ka ngayon. Putang ina, asan ngayon yung yabang mo, boss? Yan ang panatero, walang inuurungan.